General Torre, duwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Pwede mo akong Buano. Oh, natay 3 viewers. Please comment para mahibaw ko kung unsa inyong kuan. I'm June Abinis. I'm using my partner's account kay I cannot do live sa June Abinis and Ernest Abinis na account. So hindi ako masyado ma-uptick sa live. But I have to do this before they will delete or shut down my account. Sana maraming Cebuano, ang daghang mga Cebuano ang mukuan mo join karon diri sa Cebu People's Indignation Rally. O ako isa sa lead convener kagabi 12 AM in the morning pumasok ang at least isang dosinang police, mostly from Manila, with a search warrant. And I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refused me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga police. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si June Abinis? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalukuhan ng gobyerno natin. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 AM at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to prove yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. I think pinano nila, tinatransmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority, with my verbal disagreement. Sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila, kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Dapat ebidensya yun If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence? So ang ginawa nila, they did a search warrant. They issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers.
pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes, hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis? I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment gahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? I am not crying for myself. Malalaki na yung anak ko. I am crying because walang tapang ang Pilipino sa ngayon, at ang PNP, military natin, parang tinitingnan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Si Inday Sara binubuli, hinaharas, kihadre, kihadinto. So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano very excited na makita nila si Digong, because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of integrity. We are looking for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu masaya na pupunta si Digong. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. I just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong walang budget pupunta dito. I was told hirap si Tatay Digong sa budget. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barricade lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito, pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya
sa mga Cebuano, mga bay, magpakita ta nga nagkahiusa ta. Okay ra ko, ila kong harason kadadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong harason kadadlaw. In fact, pwede gyud ko patyon ni General Torre patay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre, mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house, you can kill me, you can shoot my house. It's okay. Para makita ng mga Pilipino gaano kakademonyo. Bongbong Marcos, wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Tayo mga Pilipino, nag-ikot na yan sa Bacolod, wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebuano, magkaisa tabay at nihita karon diri sa Mandawi, atong ponon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason na anay mga subpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og subpina akong mga kauban, pero wala mi magpatarog, sige lang. Ang usan ako kauban na subpina siya bay na ako'y subpina nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak nahadlok, dalawa na ko ka anak kay namugos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Ito, trabaho lang yun sa mga polis. Pero mga polis naman, sir, huwag nating hayaan na wala na yung musukol ani nga gobyerno. Mawala ang dignidad niyo. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tapang lang, apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karong gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Tory nga ang mga Cebuano, pro-Duterte. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about Duterte, sabi nila pinabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Bayaran. Hirap na nga si tatay digong pang-eroplano lang sa grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami para lang magkaisa ang mga Cebuano. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta karami ng politiko na lokal eh. Kasi ayaw namin sabihin na namumulitika. Laban ng mga Pilipino to. Araw-araw may namamatay na mga bata, mga babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobrang dami ng adik. Tapos sasabihin nila Marbella Torre na less ag crime, 60% lower. This is my first life kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang iya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila, na i-raid yung bahay ko, sample lang yun.
sample lang yun sa akin. Pwede nila akong aristuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero alam mo yung masama sa loob ko, yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo iharas. Sabi ko, okay lang, iuna akong preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalos mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. We are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa tibuok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag pro Duterte dili tungod kay pro Bisa, pareho tang Bisa, pro Duterte ta because nang hanap ta og leader nga isog og mo serbisyo sa tao. Mao na ako kanang protect inday, wa na kay lasi inday nako, wa na kay lasi Duterte nako, si Tatay Digong wa na nako na meet in person, pero I will sacrifice my time, my money, my effort, even my life para lang suportahan kay why halos isog sa Pilipino, mga Duterte na lang ang isog. Isog man sab ko, pero mas isog mong yung Duterte mo. Bitaw nga, dapat ato silang suportahan. Si Tatay Digong, wala na ikusog. Mao, paraliho na to. Unsa pa man gusto na to isulti ni Tatay Digong sa ato ang mga sundalo, mga pulis? Unsa man nga klase nga hangyo, anong klaseng pakiusap ni Tatay Digong para matauhan ng Pilipino? Anong klaseng pakiusap? I don't care. Sa akin, okay na. I decided to dedicate myself on advocacy for Philippines kasi wala na tayong pupuntahan ibang lugar, isa lang bansa natin. Pero sa mga pulis naman natin, grabe. Ang mga pulis, hinaharas yung matitinong tao. Pero yung mga adik, naglipa na sa lansangan. So, I think that's my message sa mga kami dito sa Luzon. Tingnan nyo ang Cebu, nagkakaisa kami. Kahit hinaharas kaming Maisugkor group, it's okay. Patuloy kami. If one of us will die, that's okay. 120 million tayong Pilipino. Pwedeng pumatay si Bangag, si Tambaloslos, at si Tory. Pwede yang pumatay ng 10, pwedeng pumatay ng 100, pwedeng pumatay ng 1,000, pero 120 million tayong mga Pilipino. Payag na ako, una akong tirahin nila. Maligo na tayo. I live a full life. Hindi ako mayaman, but I have experienced life. Tama na yun sa akin. Pero ang masama sa loob ko na parang nag-aantayan tayo. Sino bang tatayo? Sino bang lalaban? Sino ba yung puprotekta? Puro na lang tayo Duterte.
Kaya nga dito sa Cebu, nag-usap kami ng Maisog Core Group. Sabi ko, okay, let's elevate this movement. Kasi panalo tayo sa social media. Kaya nga tayo sinasilent eh. Hinaharas tayo. Pero yung social media can only do so much. The true thing that can make change is action. Kaya pupunta tayo sa kalsada. Kaya last Sunday nagkaraban tayo dito sa Cebu. At ngayon mismo I check parang umuulan. But I think Cebuano will still come. Pumunta nga si Tatay Digong kahit hindi na halos makalakad dito sa Cebu, pupunta pa rin yung matanda just to inspire us. From Mindanao to the airport to the rally, kita mga Cebuano dili ta makabaktas kutob Mandawi to prove ourselves nga nagkayusa ta. Pangako ara, makita lang ko ni Tatay Digong nga isog gihapon ug makasagit ra kog Duterte, good na ko.